siya ma-feel sa ato. Sundalo na bahala niya. Sa ato. Pwede na sila matauran ng tubig. Nabawa sila yung mga again, at this juncture ay usa ka mabungahon ug maayong mga Huwebes kaninyong tanan natong mga kaigsunan natong Dabawenyo na nakatutok niining mga orasa ug welcome na usab sa usa na pud ka edisyon sa atuang kapihan sa Kadangpan, the Kadangpan Digital Media Forum. Ug kini ang inyong mga moderator niining taknaa Kadangpan Carlo Dolier kauban na akong sparring partner Si Tomas Avancenia Jr. live sa karon sa YouTube ug Facebook channel. Yes, og syempre ato nang ipailaila karon ang atong bisita karon og anaata sa Vices Regulation Unit diri sa Magsaysay Avenue kundi nato nang makauban ang atuang ang labaw sa duha ka ka function niyang department, head sa Vices Regulation Unit og head sa Anti-Scam Unit aron pagatutukan ng usa may mga hisgutan kalabutan sa atuang mga Dabawenyo. Ato nang i-welcome si retired Colonel J. Francia. Mayong buntag, sir. Mayong buntag, no. Salamat sa inyong pag-anhid dito sa opisina. Mayong buntag sa itong mga viewers karon. Yes, okay. So, ato nang ilabay yan nga una na kung pamataan na si mga sir. Ani, una na ko, unsa yan, no, katikanan na to in your capacity as the head sa Vices Regulation Unit, usay mga accomplishment nato within the year po. Okay. Ang Vices Regulation Unit, mao kini ang nag-implementar sa atong duha ka ordinances dito sa Davao na very iconic kining anti-smoking ordinance na gihimo pa ni panahon pa sa ato ang mahal na presidente si Rodrigo Duterte. So hangtod karon gipadayon na to kini impact na nay mga cities na mga municipalities na nagsundog na po sila ini nga ordinansa. So ang ato kining gihapon nagipahugtan ang pag implement ining regulation na to sa pagpanigarilyo sa mga public places. Dili bawal ang manigarilyo sa as long na katong designated smoking area. Dili lang diya sa public places like streets, mga public buildings, mga alis, mga basta anything, mga playgrounds na mga bata diha, any place na makonsider na publiko, para sa publiko. So ato kining giregulate, imposa na to kini, ginadakop na to, isuhan na to citation ticket. Aside from that, naabot tay liquor ban na gipatungmad diri sa Davao City. Ang atong liquor ban, pagpatong sa alas 12, last order na siya. So you have to consume na until 1. Last order man ta sa alas 12, pagka alauna, dapat consume na, post na. So mo na ang atong gikawa. Beyond that, kabayulit na ka sa ato ang liquor ban sa Davao City. Aside from sa mga bars, sa mga establishment, of course, bawal gyapon ng sigarilyo diha sa mga establishment, like karinderya, mga bars, bawal na siya dyan. Aside from that, kanang akong gingon sa liquor ban, natay kanang pagbawal po sa kay wa man ato gibawalan kini inom na lang ta giregulate na nato. Pero kini 24 hours din na bawal ka na mag-inom sa mga kalye. Katong gitawag nato sa una atong naging tong previously na himo na ordinance sobriety ordinance, pero karon na incorporate na siya as it was amended. Liquor Code of Davao City na siya, incorporate na siya dito. Bawal ang mag-inom sa mga kalye 24 hours, 24/7, sabihin na ito, 24/7 is meaning bawal din siya. Morning ka na makita na to sa mga eskinita na ito ang mga estudyante, manguli, mahadlok na, mag-inom na sa mga hubog na, mga itong ibawalan, ginato na sila na mag-inom na sa public place.
So isa din sa ato ang ordinansa na gipatuman diri sa Davao City. Ana kahigpit. Pero sir, kaning halimbawa sir, nakakural ang balay, nasa sa sulod sa compound nag-inom, dakpon yapon. Actually, dili na. At least, kung lampas mo sa oras na Di tagal. mo minor ang labi na loud sounds, nuisance ba. Pero sa amo sa liquor kuan na mo dili na namo cover kinana sa public private Ang na private kuan. sa nakakural. Oh, na silahan ang sulod sa ilang balay. Wala na sa amo ang kuan sa na kuan na to sa ato provision sa ato ang ordinance. Kana lang nasa public Gawas. o kanang mga Gawa sa kural. establishment ang tatawag na to mga bars, resto bars na tayo kanang kuan. Usa pagod sa gi kuan na to ang layunin jud ni na kuan kuan siya contributory magdusahay jud ni kuan kining intoxication sa mga accident or incident. Mga incident, mga away, mga say natay mga reported sa una na pinusilay, tungkol sa barogog, ikosapin biyan kuan na likorban period na. So nakita ni sa to ang mga ikuan atong mga leader diri sa Davao na dapat atong i-regulate mo ni natay ordinance kay unang-una kanang madisgrasya gyud lalong na ikaw nagtarong-tarong kag drive mo mabanggaan lang kag kubog mabanggaan kag kanang kuan so mo na ato ginang ikuan kay kung alauna lang napay na bilin-bilin na kay usay buwag kay limit di ginamundang hantud na dili ba kuan mahurot mo na itong challenges po kay although atong patuman ng mayo na pag mo mulampas pag sa oras na ito ang nasakpan impact na natay mga bars na ito ang sanction pinaagi sa atong pagrekomenda dito sa kuan sa Business Bureau for administrative sanction like natay suspension mga article 4 ka ba suspension of operation. So, na-serve na kini, gibawalan pa sila o pag-operate to 15 days o 1 month muna itong nahimo. So kung madakpan sir, kalamit yan mga smoking, no, madakpan. Ang penalty na sir sa isa ka tao pag madakpan, ilang kantidad? Natay, kuan, ang penalty na sa smoking, 3,000 ang penalty. O ganang establishment po na pa penalty, kay if you fail to put describe kanang sign of no smoking, natay violation na iso na to na certificate upon inspection na to na wala sa nabutang dito na no smoking sign o no liquor minors na mga prescribed sign din siya nasa penalty na 1,000. So kung walang nabuhat na mo aside from inspection ni sa mga establishment kung nakatuman ba kini sa atong mga signages na required sa ordinance to remind everybody na bawal diha mag-inom, bawal diha mag-sigarilyo, bawal diha ang minors na mag-inom. Nakabutang na sa atong establishment. So natay 3,000. O sa mga establishment po na makaduha na siya naka-penalty, nadakpan sa violation, lalo na allowing to consume liquor beyond liquor ban period. So pag nakaduha na ka, ang atong penalty na is 5,000 na sa establishment. Pero for the atong mga minumay 3,000 lang ta. Kaya ito pag-implement sa mga sa no smoking, kung ko ito, itong doktora Villaris mato, sumunod sugod. Naay, kuhan sa una, kinumdum ako, station commander pa ko sa Kalina na to, way back siguro mga 2012 ba na, 2012 something. Nagakuyog ko sa anti-smoking task force. Ito sa task force na kanang whole of the department na approach ba na ang ato ang police, na ato ang business bureau, na atong city health,
na gani ang ato ang basi mga building official na to, apil ganito sa building official to mga kuan atong public safety magronda mi sa una nya nakugni pero kuan ba lang to smoking lang to. Booking lang. Oh, pero karon na gihapon tay task force anti-vices task force composed of one gihapon siya different department sa Davao sa LGU. Ang atong chairman is Molisdad City Mayor. Ang lead implementing kuan sa ang kuan ng Vices Regulation Unit ng BRU. Sir, ang imong area of responsibility, Region 11 o Davao City alone? Ay, Davao City lang tayo. Davao City lang. We are enforcing only the ordinance. Sa City Ordinance. However, makita na to na naagi mga madakpan na dili taga Davao, taga lain lugar, transit lang ani diri pagkaupa muli na mao na ang challenge sa society. Mao na sir sa mo pagbayad sa setisyon na muli naman mi ugma. Ito isa to yo basta bayaran nimo ni siya kay kuan na diri mo kana kuan. Sir wa man may kabalo. Ang mga establishment gibutang na diha sa ilahang kuan dito na no liquor after 1 AM. So dapat nakabalo na gana no consumption of liquor. So parang baga ignorance of the law wala na species law na manang madakpa na to matikita na to. Na pagidaghan na wa kabalo manang among panikamutan lagi sama niini. Mapasalamat ta sa mga media na ma-invite ta usahay para ma-inform ang publiko lalo na sa ato ang mga nagpuyo sa mga remote na nato na barangays sa Kalinan, Siri, Buandin sa Davao, even sa ilahang mismong barangay covered gyapon sa atong ordinance. Ang ilang mga gym diha, mga public buildings na barangay hall, dito pwede manigarilyo diha, dito sila pwede mag-inom diha. Kung na siya, appeal man gyapon na diri sa atong ordinance. Muna, ako plano, mo-extend mi, magtumi dito sa mga barangay-barangay, aron mo join me during barangay assembly nila. At least pagpahimangno sa mga tao lang na natay ordinance na moment magto mo sa syudad, or even dia sa inyo ang barangay lang, di-implementar na to na para dili mo makuratan kinako biya penalty. Penalty di na dako. 3,000 is dako na siya sa kuan. Pero what is kana magong penalty sa inom sa mga kuan, yung sila nakuha sa penalty, dako kay penalty, wala kay na effect nga naman. Kung di mo na buhaton, wala na effect sa iyo di ba? O like bar na padataan na to ang penalty sa mga bar owners na mag-operate diyan the command period. Imuon para mo 10,000 na dili man na maka-effect if the ban palo. Just palo wala problema na. Di ba? So, na di ang kuha nyo siya kuha. So, bagay, ang kasama mga kabayo, madakpan, di ka na taga-direct, kaya bisa kayo sa kaning speed limit. Kasi gano'n madakpan, di taga-direct ba? Didayo lang. Oo, kay kakumbil mo na. Itagan niyo usahay, matuto sa laing lugar. Huwag tayo makita na hindi mo bantayan. Speed limit, dapat ako nagabutang sa Along highway. Highway, 40 lang tayo rin. So, nga na, yun na, always pangita po kwanta sa matutag laing lugar. Una-una na to na basig na ni speed limit rin. So, kuwan lang yun. Narata sa normal na speed yun dapat na kuwan nga na lang. Ikaw, ako yan ang question pa na. Kapag katong sa mga lugar na nagbutang na smoking designated area, binabantay magyapon na. Ay, ini ha. Laro rin ako ni. Kanang designated smoking area, it's only be approved by the BRU. Okay. BRU lang mag-approve. You cannot put smoking area diha in your own. Kamu lang maghimo big smoking area dali. Will good for sa inyo ang intention pero still paano na permit na sa BRU. Kaya nga naman i-inspect man nato kanay may specification na. Yes. Dapat nakatuman siya sa specification. Pag dili siya halimbawa smoking area doon tayo sa mga estudyante, ang mga bata na kuan diha. So dili siya pwede approve. Halimbawa
kanang duol kayo sa kay ang nakabutang mo sa itong designated kuan that must be located one not within 10 meters sa entrance o pinag-exit sa establishment. Dapat layo-layo din siya. 10 meters beyond more than 10 meters na makita sa mukha dito. O wala po tayo designated smoking area na gitawag na to sa una. Kailangan ko ni sa una na closed door, kanang indoor, gitawag ng indoor. Establishment, tapos naghimos na kwarto, gihimo smoking area. So wala na nato nag-allow ron. Wala na sa atong ordinance na kanang closed indoor. Kay kung buto na naon, mura supukit man sila dahil sa kwarto. Katong smoking area, dili siya close, open siya. If you happen to see the one, sa mga kita na SM. Di ba na yung smoking area? Diya siya. Kay open air na lang kuwan siya. Diya siya. Tapos diya na po sila magtapok. Una po na siya kung saan nakadakon. Kay 5 meters square, 5 square meter na siya. Okay, sa SM, diya madapit sa may parking area sa mga motor, may mga security. At kung gusto mo ni Garillo, mga ito dito. Ako, usually, ito ang mga call center, mga trabahante call center. Call center. Diya sila manigarilyo, sigarilyo or bit. Ako mo klaro na apil diya po ng kuan ang kininggi, shisha o mga electronic device na kuan. Siya. The same as kuan na siya, sigarilyo na to na bawal diya po in public. Only sa, siguro, diya ka sa inyong balay, sunod sa inyong balay, pwede ka na, pero bala ka, i-risk mo ang hit sa imo ang pamilya, yung mga bata, huwag mo na nakaber sa itong ordinance, pwede ka na sa imong balay, within your premises. Bahala ka diha, pero ikaw, kayo napay second hand smoke, napag third hand smoke, third hand smoke ka na, utog sa makaimos. pilit mo na sa itong mga kurtina, pilit sa itong mga kuhan, gawan niya, dugay na mawala, sige na itong simot. O muna muha na ng decision. Pero may hawat sir sa kaning hotels nga nasa yung smoking area. Oo. Ano close doon na inaata sa mga hotels? Wala. Ang mga hotels, napoy nag-apply o pinikuan ka ng designated smoking areas. Lalo, pero usa, dili ito nakapasar. Dili nakapasar kay tungod kay ang area ba? Pero katong mga dagkong hotel na nainako na space sa gawas, mga parking space, sa mga kuan example yan, pwede sila maka-apply. Basta approved by the BRO. Kay i-speak pa na. Daghang kay manid dali magpa-approve niya during inspection, dili ka pasar. So wala gid siya, dili gid siya kuan. Pero sa inyo gyud mag-apply sir. Sa mga even ka nang mamaligya og mga sigarilyo, like, sa may mga example na to, mga 7-Eleven na tao, sa mga 7-Eleven. maligya o sigarilyo. Dili gyapon na, mo gyapon na diri, tungod kay prior i-approve sa Business Bureau, pag-iyong ka na lang sa BRO, more approval na po na mo kung pwede ba sila mabaligya dahil sigarilyo. Mga kay bawal mamaligya o sigarilyo like within 100 meters from school playgrounds, area na frequented by children. So mo nang gina-inspect na mo na within the premises, within the anang perimeter pag yun 100 meters per perimeter. So bawal dia mamaligya og kuan sigarilyo. Gani na pa po yan, ilakbit lang nato lain regarding sa nato kanang naman ang proliferation o dili man kaayo butchad man gud sa mga paluwagan kay ima naman ang unit karon katong labaw sa anti-scam unit ana tay nagkita ng mga nagreklamo regarding sa bisan asa ra ba nga sistema labi na sa online paluwagan. Lately lang last September duha ka quandary na nagreklamo anong paluwagan ang isa sa Kalinan amo tong giimbestigahan. So ginabot man ganito sa city among giimbestigahan. Initially kuan legit siya kuan siya
ang iyang tigluto na na mo impact ang iyang tigluto o niya nabayari itong wala na gyud siya ikahatag kay nga naman ang iya daw mga katong ni-appeal sa cycle humana nakabayad dili na mayad supposed to be tuwason gina nimong tin na kuan kahit nakagbayad ka na karon next pagbayad ya kung katong mo to 10 cycles kay group of 10 man na siya nga pag dili na mo bayad mo nang dili na siya kasustini pag palit og kanang kuan mo ni iyang ngita na sa tao para ipasalo man kadung mo na pamilyar mo na pasalo pasalo di ba mo na pasalo kay mangita na ba siya ipasalo kay para makasustain lang para matuloy ba nga which is itong pasalo lamang ko itong musalo kay ang iyang gibayran diretso naman siya baka 5 months na lang kulang dito pa sa diretso mukha na siya pero nalagay instansya sa among ginikuan na wala na gid siya ka kuan pero lately lang po atong September about 40 plus na complainants na dito sa atong anti-scam o niya gireklamo ang usalang ka individual na mo lagi nag-manage ni kuan ka paluwagan kay initially daw according sa mga biktima barato kayo ang iyang kuan package so minsan natag daw pagkauman lipay sila kay barato hantod nag-repeat order sila hantod ang sila po nangontrata po sa uban nagpatong-patong na ba kay daghan ng kontrata kay tan-aw na po ang amount involved dako mo kay ang amount involved sa isa ka complainant lang na itag 100,000 100 plus yun sa rin ninyo kuhan mo gusto ng kontrata mo pagbigon matong nagsapaw-sapaw na noon ang kininong principal na respondent wala na bigkat ko nisibat na about more than 600,000 ang nakuan na amount o kuan na kuan. So dagdag kay sila dili na nako malukit ang kuan despite na nakita na mo ang parents invite ko amo ko diri sa anti-scam as much as possible ma-midget na mo mabalik ang kwarta ang ginawa na mo amo na sila giimbitahon both parties for mediation o dili ma-midget mo nang proceed ang kuan repair na sa line agency pag-file na NP o sa kuan barangay o sa kuan eh para makapile ka og kaso kung file na lang ang kaso kung dili ma-midget kami igor po may mag-case build up igor may mag-initiate for settlement niya daghan po ta lipay po ko daghan po ta na settle po kay instead na mato ka dito sa small claims mato dito sa asa ako ganing tanaw diri sa anti-scam mga utang ma-appeal na ganin na dili naman utang dili na scam utang pero siguro na scam ko kay ingo utangan ko yaman yung sa bayad dili sa bayad scam na po nila una nila ko andi ato na lang pong kuan for settlement masettle man po pero kung sa pulis man ko na kanang utang di maghilabot ang pulis na kuan muna siya gawas kung may istapa na kuan pero nga na utang na kuan dili dapat manghilabot pero pinakita na lipay po ni kay basta everyday nagin dia mana dia mga walk-in complainant pero dili not as katong prevalent sa una na katong mga regime mga kamaw sa katong mga wala naway hasmad na yung nagreklamo. Kanang dili nigid para sa una banangan na ang kuan. Nay mga wala ko na monitor ra pa niyan diri na nga na kuan complain. Nay mga yan diri sa kuan piling maglibot og kuning na biktima gid kini kuan din sa mga tao bantayan gid nila kay mulibot din sila sa mga balay-balay kanang regulator sa gasol. O nagadong legana. Nakakuha na ng regulator sa lang si mother niya diri taga kabantian luoy siya kay nagapayad yun sa 5,000 kay usually lang kuha na mulibot ng inspection kung ay sila sa imuhang gasol kay mo sila taga kuhan sila di tanaw nila dili mo ni kuha namin kuha safety ni siya
Yan, duha, tabangan ka na. Usually, i-upload sila katong mga tigulang, Mga yun. katong walay mga kauban, walay mga interfere ba? Oo. Ang dugayan, iyanak ko ka, nakabayad niyo si Manero 5,000. Kung yung man, giusban na po siya, pag-iwan na po siya 40,000, bato niya nito eh. Hindi ko sige naman din, kaya itong i-trap niya. Wala po daw ibalik, wala na yan. Ang problema kay sige na tawa ka ng mga tawanan na sige na tuyok. So, remind the public, ayaw mo tuwa ng mga regulator na ipang tuyok na sa inyong barangay na yun na masafety sila niya pag mabayro kag mahal kayo. Wala na siya, bugos na siya. Wala na kapinuuran, labi na ngayon mag-inspection sila. Nakikita sila taga Department of Energy sa Banadya. Mag-inspection kung wala sa inyong balay, ayaw. Kay nanay na hitabuhan na diri. Daghan ang mga modus ka eh. Kasi ka nang mag-monitor ng imong OTP ba na? Ini man. Basta OTP gani. Mga yung OTP, dili jud ka dapat muhatag na. Di ba nagitix diyan ako da, nagitix sa imong brother. Ipasa ra ko na sa kuha sa number sa brother. OTP naman to, So basta mga yung OTP, dili gina red flag na dili na pwede tawag tayo no kanang pulis dia o kining barangay dia na nakok ning nang kanang kon. Okay, karon mo na yung sugod ba kanang. Okay na may personal ko kana mga jikas personal. Personal din na approach. Pero na online, through online. Kana mga online mo gud. Kini mga online ang result din kay din nato basta-basta usay matris. So ang ginahimo na mo, gina-repair na mo ni sa cybercrime or sa atong sa ACC. Kini cybercrime investigation coordinating center na nagyapon na sa cybercrime tapad niya po silang opisina dia sa kuan dia sa mga dapit dating Boy Scout ba na sa post office bitaw ana dia ang opisina sa atong kuan cybercrime investigation o kining atong CICC under sa DTC. So sila sa mga online kung tagal maging online na mga kuan. Basta mag-offer gani og mga kuan, mga benepisyo na tubod to vitro. Ayaw mo to na. Ngayon nadaog ka, no magyapilan. So saan mo magdaog? Isilik lang dito sa kuan, random kuan lang sa mga number. Dili gina pwede na matinuod na. So, kini magud na mailan tungod kulang gid sa information. Information yun sa una sa station commander ko sa Kalinan pag-appeal ko mga barangay assembly. Saksak sinagol na tanan na akong ikuan dito. Mga modus operandi mga kuan tanan na akong isulti sila dito pati gani atong mga ordinances diri appeal joking ay mo katakatag amang tubog Davao ay mo katakatag og dato tabog dato sa ana ba tanan na information lang ba information para balik kailangan ko yung mga biktima ito ang mga balo sa tinuod daghan ng biktima tungod sa kulang sa information na information mo makaabot sa ila muna kay dili magin na to tanan na kuan although hatag ng mga flyers hatag mga kuan pag dili mo pasahol Igor na dawato yun. Pag-gusto mo lang labay. Sir, katuwan mo natakil kagahapon. Kung sa dito, sir, katuwan mo matakil kagahapon sa press con kagahapon. Dire, hindi nga tuwang wala na yung reminder lang sa bar owners na pag madakpan mo kadagan, makuha yun, ma-recommend mo for kuhan na administrative sanction like yung suspension of your business permit. So, dapat mutuman lang ta sa likod ban kuhan kay halimbawa, 5 na kayong dakpan. Sobra lang, makita na to sa inyong record ito, nadakpan mo, biyan 3 AM na. Sobra-sobra na gina siya na kuhan, marami ka ng wala na kuhan sa tuwang ordinance. So, mapugos na pag-recommend po administrative sanction. So, dapat, muna kung gusto ito maibawan para kapano po ng uban na mga bar owners na natay kuha na atong mapugos na recommend kung kapila na sila nadakpan na ito recommend na mo sa sa Business Bureau for Administrative Sanction. Pero tama lang sila sa suspension, wala foreclosure. Suspension lang ta. Suspension lang ta. In the di ba nakigingon na natay amendment sa sa City Ordinance.
So sa amendment sa city ordinance na natay suspension and revocation giapil na ng revocation. Base pa lagi sa giingon na nako no basi pag sa kadako ng penalty na wala ginaipik sa inyo ha pagbutarong mo tuman na mo. Umano lang na. Di ba? No effect na siya. Ngano mo, support ka, mukuang ka, di ko ano ko ini. So, nabiday kay kanang intention to violate. Pero, madungog po nato, tinuod po gini na nagay mga clamor na to mga business, kung kining mga sa ngalan ni kining mga club owners ato mga club business club industry na Davao bar industry na naglisod daw sila kay tungod sa pag-coop up sa mga mayroon nun kay alauna dili daw sila ka-coop up kay tinuod man puro sahay kanang mag-bar hopping sugod po puro sahay alas 10 di ko po sayo ni mga kuan Kay time nila. okay mato dito sa mga bar, alas 10 na, alas 10, alas 11, 12, wala na. Oras na. 2 oras, wala na. Wala ilang clamor na ikuha na nalugi na sila, hindi na sila ka-apas sa mga meron nun. So, pero ginong ko, as long as na ang ordinance, ginong tayo mahimang ito, na ipatuman. Kuwanta kung mausap, okay, that's good para sa sila. Pero halimbawa, sir, kung paano mo, abot na sa time. So, isara nila ilang bar o restaurant, then sa sulod na lang, niya pag lampas sa oras, di nakabayad yapon sila. Bayad yapon na tungod kay bar sila. Bar sila dito kuan dili sila kuan private na balay na kuan. Ang ilang business is bar, liquor. So kabayulit sila. Mo na usay pag-abot na mo dito kay napoy usay kuan mga mga bar owners sa kuan mga bar establishment na sinadaan nila pero padayon sila dito sa kuan niya impact protecs na lang ganina magsagot ta ani mo diri way kuan ni kay manirado na sila na lang dito pero gawas what is the effect paggawas subog yapon kayo di so sila sa sakinan mga kuan away mga kuan so ang atong purpose mo gud nga to maging sobrang hubog mga kuan sobrahan so padayon gyapon sila mana kung nabuhat na dili na niya buhaton kay the moment na makasulod mi diha kay makasulod magin mi ko mo sulod na kay magbutang mi tao diha sa sulod ma-document mo diha we will recommend for your kuan suspension and or sunod na maamit ang atong kuan revocation na gyud for business permit kasi bisura sa trabaho niya kay bisag nasa sulod butangan niya para madakpan lang. Dili magkakakuan ni manirado gyud. Manirado ni, mas ang ginuna ko. Manirado sila pag 1 o'clock, manirado na sila. Continuous sila continuous on sir. So bana butangan na mo kang tao dito sulod. Butangan na mo tao, painom mo na mo dito. Wala gasto gigay painom, inom dito. Hindi pa ito atong sundo kay retrieve dito mo. So, kuya ko lang yung trabaho. Question wala na napay isa ka question na kay regarding sa mga scam cake. Abot ba kung ano namin na take up ba ni kung naay nagreklamo na nay tao nga imo natong gigamit ang imong pangalan, gamitan ang ngalan sa ahensya para na magdilihin siya. Nabi na nag-take up pa nagreklamo. Wala kami nakuha na Andrea, pero kana daghan din siguro na itabuan na. Paminaw, daghan na itabuan na kay sa una pa man nadungog naman nato ng mga yana ng mga kuan using your especially kanang sa atong Facebook account ma-hack matinga na lang ka na mangula man si dili man ingini tuno ni kuan mangula man tinga na lang ka ba nangulam na sa imo nakay ka ng kuan dia extra dili man ni kuan so tingala na ka sa kuan na lang tawagan ni itong concern na hack ano ay one time ang gud ako na biktima ko na kuan mangulam sugod kay por di ka kapalipad ba so pero ang ikaw manggod na kung abti ka na kay permit na kuan ba kanang kung ka na di ka gusto ma biktima kung kumbaga alerto ka
dapat imo day kuan analyson para tawag niya sa imuha sir napakay kanang kanang tawag niya usually sir mag-sir sa sima pagkauman diretso na sa text mo nakay kanang kuan niya dili nga to ba lahi man ni so dala sa Facebook ug kining papod kining mga pautang using the online lagi na diri I think mga tulo ka instances na niabot diri ang nato ang kumplina na uban nakabayad pa gyud na dako-dako na release tungod kay maulaw kay ini mo na dali ra kay pagutang da sa online kay ilang ning offer pag makautang na ka dili sila pero dako kayo ang interest matingala na lang ka unya grabe maningil yawa-yawa ka magsingil tapos ang imo mga friends sa Facebook tanan harason ka ino ka lokol magani ka papatay ka ro ana grabe lagi yang kon ikaw na madlo ka maula ko ka sa imong mga friends kay imong mga friends sa Facebook ipang tag ko na nila dito ipang kuan man na iska wala imong amigo wala ginakuan no nakoy kuan na experiences sa kung tao sa una na biktima na sa una na grabe yung kuan ko undang kay bayad na oy kita naka-treat na magkakadya niya di ko na dili na legit ang ilang business kuan permit wa man ay mga business permit nga pagpunta ta sa adto sa SEC wala yung mga kuan number 1 maguna dapat mutana kita sa atong anything na i-transact na to tanawon gina to kung legit pa gyud especially business permit kung nabay permit sa SEC nabay kanang kuan para nang kuan rulats daghan mo gina rulats sa una o karon na pay atong mga yaging bulan may nagkuan rulats unang-una ang red flag diha pag walay permit to sell Kaya may kita. way license ang broker way license ang kuan sa lisod broker ka agent even agent dapat na kuan sa lisod license sa lisod mo na yung una pangutano pangiwan mo nabay permit to sell permit to develop ang developer pag wala na red flag niya kung wala kung wangit ka kanang kayo usually i-offer ni perbapo kay picture list of processing niya easy transaction lang madali ra kayo magamit pag dayon ana di magganyo ka maghatag ka so rebalance sa una daghan nga dunggan ni biktima ng kuan kanang rulats kay ang rulats man gud dali ra kayo tipak-tipak ko ng yuta kay technical solver man na pero ang pagpatituluan na ng individual labi na gitipak na more than 10 subdivision kuan naman na siya napay conversion na sa kuan dili basta na ma-approve nga lagi nakapalit ng kuan yuta pero ang pag-convert ang pag-develop na kailangan ng mga combination kaya permit na develop din na kuan so later on in the end pag ngayon nagkaog ka ng title di na kamatagan Hindi ka na. wala na kayo kuan Okay, habol. sa pagkasugod pa lang bugos naman daghan na especially sama nila sa una dari sa kuan ang wala to batayan ka ng rulas yung kinagagi ka na i-offer diri sa Facebook kung nalagi pa ko tanong ninyo kung nabay license ang broker sa Dison nabay license ang agent mo na pagkuman nabas na permit to develop kung tanda sa developer na nabay permit to develop license to sell ang developer mo ra kumana pag wala red flag Bugos. ikaw na kay pamutan na Kaning sa concert. Undas. Sa undas kay siyempre si ordinance man. Kaya mga mangumplang daghan nga mga ilimnon dalaw na sa cemeteryo. Sa una pag kanang undas bawal naman din sa una sa ato ang kining kuan na sa ato ang panahon sa una tradition na to sa una mag-inom na sa kuan. Pero dugay na kay nag-implementar na to na bawal lang inom da sa ato ang cemetery. Private or yung mga public cemetery diha na kuan. Bawal yun ang pag-inom diha o pag-panigarilyo kay public kuan man na siya. So mo na itong andaman karon na maabot na undas kay dagan-dagan itong mga sementeryo
siguro mag-focus dito sa atong enforcement din sa mga cemetery, tabangan na to atong mga kapulisan diya sa mga cemetery kay lalo na ang kining mga inom amuam gina napon sa mga base pag dili na sa likorban na period pero public place na siya mo na ito sobriety katong buwan na 24/7 bawal jud ang inom di wala likorban na alauna lang 24/7 na sa mga cemetery dili pwede mag-inom diya kay public na niya sigarilyo lalo na kay daghang mga tao bawal. Pero ano mo limit mo siguro ang pagduaw sa undas kay mo tama na alas 12 ata magawas na mo. Sa una gikuha na naroon sa una magbuntag man. Mag-disco pero ko bago pa kong pulis assign ko kining sa kining diya sa may Talumo amuha man ang memorial. Tagduha may kagabi dito lipong-lipong na yung mitulog. Kaya magbuntag man nito mag-disco, mag-buwan niya, mag-away. Ipag na, pag-ito sa una dito ko na naduggaban. Tinuod yun na, kung sa'y nundan, inom. I was there, katong na-sign ko dito sa Talumo. Ito na naduggaban. Sa nag-riot dito na sa Undas. Tigini mo itong mga batanon. Gusto mo ko nag-asang bibo. Ano mga ganggang sa una. Nag-asang bibo. Manto mo na sila dito. Dito mag-abot. Pati kubuta. Kaya mga ubog sa wala tulikayan na may tabo. Kaya ang mga peace loving ko mga tao ban dili gustong samok, madamay. Pero nahimuan niya pa na sa City Ordinance sir nung nag-limit na ang oras dito no. Number na nakapang ko. Siguro. Nanay City Ordinance sa limit na sa may limit na. Gawas ka na. Kay muan mo gina siya dapat makontrol. Wala may respetos patay ato. Baga ni dapat magsulim ang kwada Sulim ang celebration niya sa Undas. Pero mag-disco naman nun. Samba-samba naman. Samba-samba. Pero bawal na ng disco, wala na mga loud sound. Wala na. Pero sa City Ordinance, appeal mo ka na sa mga residents kita mga 10 o'clock, wala na isama. Na-appeal sa imo? Wala, sa research mo na siya, sa kuha na. Ay po nagunit kahit siya. Ang pulis na badlong na sa pulis doon. Ang pulis banggod, actually, sa atong liquor ban, o nga to ang kining anti-smoking na to, ordinance, gina-enforce gapon sa pulis. In fact, daghan po sila mga prevention. Kay napo sila patuman na national law. Katong RA 9211 itong sa smoking which is criminal to pili to pailan nila sa korte dayon dakpan increase pa ganyan kung pa dito. So nitabang ato police kaya police can enforce any laws and ordinance. Pwede sila mag-enforce, pwede sila mag-implement. So, disangko na ta sa ito ang pagpanamilit kay wala na kita igong oras. Daghan kong tatag mga pangutan na Tomas, pero syempre, nado na tayo kaimpitan na nga itong takna. So, isip pagpanapos sa ito ang ika-18 ka edisyon, kay taas-taas pa tayo, taas-taas pa ta na itong latasonon, di ko kalito ka nagbinisayaan sige lang. Taas-taas patagan ko, linyada, ani nga itong pagpanagpupan-uban, pero hatagan na ito na mensaheng pagpanapos sa ato ang bisita, ang labaw sa anti-scam unit o labaw sa Vices Regulation Unit, si retired Colonel J. Plancha. Ima ng oras. Isip pag-remind sa mga katauhan sa Davao City na dapat sa anti-scam niya, dapat kita magbalantayan na dili ta mabiktima sa mga scam, sa mga pagpangilad, swindling activities sa kuan ma-online man o piling personal na i-approach ka niya. Dapat alerto ta, ikuha na to, legitimate ba rin, kung i-operan ka diyan na imposible kay na may tabo, dapat kuwanta kay daghan ang biktima tungod kay wala ta nagpakabana, wala ta to gikuha na ng gisilda tong sarili na mabiktima ta. So kung alanganin mo sa mga ahensya like kanang sila kanang mga business sa inyo unya alanganin mo sa ka
Mani mo diri sa kuan para i-verify na to kung legitimate ba ng na kuan na kanang ilang gina-offer sa imo. Ana maging mga business permit supposed to be kung naa sila yung mga business kuan diya. Atong i-verify sa SEC, i-verify na to sa Business Bureau kung nabagin na sila yung mga permit. Tapos sa atong liquor ban o katong kuan reminder na to bawal mag inom sa mga public places 24/7 sa mga alley, sa mga talmi diya na natong mga 24/7 na siya. O sa mga bar, sa mga establishment na nag-offer og mga inunon, putob na kita alaw na. Bawal na yun o bawal pamaligya o sa pa usbon nako sa tanan mga tindahan, sa tanan mga bar, tanan mga tindahan, bawal mamaligya o inunon na from 1 to 6 sa buntag. Alright, tugtungan niya na. Salamat kayo, Retired Colonel J. Francia, ang labaw sa Vices Regulations Unit o sa Anti-Scam Unit. Okay, salamat po kayo kay mo gani ang pinakagwapo na kuan nato gining kuan na maibalo ang katawhan pinaagi ni sa ato mga media, mga media people na amigo na to. Yes, so, kung isip pa pagpanapos, ako nang nagtimbaya karon kay birthday Monday karon si SK Chairwoman sa Barangay Ilang, Davao City, Jilia Jean sa happy birthday, SK Chairwoman. Happy birthday! Yes, salamat. Kung di natapos ang atuang kapihan sa Kadangpan, niining adlaw Webes, hangtod sa sunod gayon, kami ang inyong mga moderator, Kadangpan Carlo Dolier o Si Tomas Abansenya Jr. salamat og mayong buntag, amping permente o ayaw pagsaba-saba kay masakpan magani mo ni Sir Francia. Hindi lang magtungas-tungas og inom bitaw ay. Salamat og maayong buntag.